Good morning, ma'am. This is our group that will be report our labor dispute. First is concept of crisis management. A labor dispute is a crisis arising from disagreement between employers and employees, typically over wage condition or employment or workplace policies. Ito naman po yung alitan sa trabaho na kung saan hindi pagkakasunduan ng employers at employee na ang example dito is yung sahod is hindi pantay-pantay na ibinibigay ng employee yung mga sahod ng mga empleyado. At gayon din yung pagbibigay ng hindi pantay-pantay na trabaho is binibigay sa isang empleyado madali, yung sa isa naman ay hindi. Tapos ito naman po yung effectiveness of crisis management involve strategic planning, communication, and negotiation to resolve the issue and restore harmony. Ito naman po yung between employers and employee o yung mga empleyado is pinag-uusap sila both parties upang malaman yung side nila kung bakit sila nagkakaganon sa trabaho at para ma-resolve iyon. Tapos, ito naman po yung different strategies for crisis types. Man-made crisis, dispute arising from organizational conflicts like unfair labor practice or wage dispute. Strategies, mediation, and arbitration, collective bargaining. Ito naman po yung nagdudulot ng mga alitan na nagmumula sa mga problema na ng organisasyon, katulad ng hindi makatarong ang gawain ng mga employer or hindi pagkakasunduan sa sahod. Gaya nga ng sinabi ko kanina, ma'am, ito yung pagdating sa sahod is minsan delay ibinibigay, minsan kulang, mga ganun po. Tapos ito pong sa may natural crisis, indirect cause like natural disaster, disrupting work condition can escalate into dispute. Strategies, compensation, adjustment, rebuilding workplace trust. Individual issue involving in single employee, the employer, such a wonderful termination, discrimination claims. Strategies, case-by-case resolution through human resources, legal frame. Ito naman po yung sa natural crisis. Ito yung mga hindi direktang sanhi tulad ng mga natural na kalamidad na nakakaapekto sa kondisyon ng trabaho na maaaring magdulot sa alitan. Ito yung example nito, ma'am, is yung pag may bagyo is natatraffic ka sa iyong trabaho. Katulad din dito, ma'am, yung sa traffic. Madalas, ma'am, common is traffic kaya siya nalilate sa trabaho. Tapos ito naman yung individual crisis na mga issue na kinakasangkutan ng empleyado at employer. O ito yung ma'am, yung asal o discipline ng isang empleyado is hindi maganda. Tapos yung mga gawaing mali niya sa trabaho, like yung pagnanakaw. Good morning, ma'am. Yung nire-report ko po is phases of crisis management. Pre-crisis, identifying early warning signs such as employee grievance or union activities. Yung pre-crisis is ito yung mangyayari pa lang na problema na kailangan dapat maagapan agad bago ito lumala. Ang example ko po dito is yung mga reklamo ng mga empleyado at hinaing nila na hindi pa nare-resolve or wala pang solusyon. Yung mga hakbang na dapat gawin dito is need nyo po silang ma-meet o magkaroon kayo ng isang malawakang meeting sa mga empleyado at kausapin sila at makinig din sa kanilang mga problema o hinaing para mabigyan ng solusyon. Yung pangalawa is crisis, immediately response through negotiation, third party mediation or legal action. Yung crisis, ito naman yung issue na
or problema na lumala na, kumbaga andyan na siya, na kailangan na nating gawan ng aksyon or maagang aksyon para maiwasan lalo yung paglala at makaepekto sa kumpanya. Ang example ko po dito is yung kailangan niyo pong makipag-negotiate sa mga namumuno at sa mga empleyado para magkasundo at pag-usapan yung mga solusyon sa problema or issue para hindi na lalo siyang makaapekto or lumala sa company nyo. Ang post-crisis naman is implementing resolution, addressing residual tension, enforcing preventive policy. Yung post-crisis, ito yung problema na tapos na, kumbaga meron na siyang solusyon at napag-usapan na ng mga empleyado or namumuno na meron ng pag-aayos, o halimbawa nito yung problema sa sahod or mababang wage is napag-usapan nyo na at meron ng solusyon na nagawa. Is yung example ko po dito is yung mga may napatupad kayong policies na napagkasunduan at nasolusyonan nyo, gaya nga ng sahod, pag-ayos ng sahod at kondisyon sa trabaho. Yung purpose nito is ibalik yung tiwala ng mga empleyado at yung magkaroon ng maayos na samahan sa pagtatrabaho niyo sa isang kumpanya. So next po natin na tatalakayin is yung operational procedures. Bago po ito magsimula, ano po ba yung operational procedures? Ang operational procedures ay isang gabay na malinaw na mga hakbang para maayos, ligtas at tama ang pagsasagawa ng isang gawain. Ginagamit ito para siguruduhin na pare-pareho ang paraan ng paggagawa at nasusunod ang mga tamang alituntunin. So dito po sa operational procedures, ito po yung gabay po para malinaw at pare-parehas po yung at tama po yung nasusunod niya pong alituntunin po natin. So isa po sa mga halimbawa po nito is yung identification po o yung pagpapakilala sa problema. Halimbawa po nito, nagreklamo ang mga manggagawa dahil mababa ang sahod na hindi umaabot ng minimum wage ng lugar nila. So dito po is yung mga manggagawa po is nagreklamo dahil meron pong mas mababang sahod sa minimum wage na natatanggap nila dun sa lugar po nila. Sa pagpapaliwanag po, unang hakbang para alamin ang ugat ng problema. Sa halimbawa ito, malinaw na issue ay ang mababang sahod. Dapat malinaw kung ano ang problema bago magsimula ng solusyon. So dapat po alamin po muna natin yung problema. So sa case po nito, ang problema po nila is mababang sahod na binibigay ng kumpanya. Sa engagement naman po o pakipag-usap. So ang halimbawa po nito is nagdaos ang kumpanya ng pulong kasama ang mga leader, manggagawa, management at ang isang tagapamagitan. So dito po sa engagement o pakikipag-usap, dito po nagtitipon-tipon po yung mga tao na involved. Tulad nito yung mga manggagawa, management at yung leader po at yung tagapamagitan o tinatawag nating na mediator. Dito po is pinagpupulong-pulong po sila upang pag-usapan po yung problema. Sa paliwanag naman po, sa hakbang na ito, kailangan mag-usap ang lahat ng panig para malinawan ang issue sa tulong ng neutral na tao o yung tinatawag nating mediator. Mas maayos ang pakipag-usap at mabilis maabot ang solusyon. So dito po, sinasabi po nila, ang mediator daw po is nakatulong upang maayos at mas mabilis po yung pag-aayos po ng problema. Sa resolution mechanism naman po, yung pamaraan para matapos ang issue. Dito po papasok po yung dalawa po nating yung mediation sa yung arbitration. Unahin po natin yung mediation o yung pagmimedya.
So, sa halimbawa po nito is ito po halimbawa po natin is nagpapanukala ang mediator na madagdagan ng 10% na sahod sa loob ng 6 buwan habang tinatalakayan pa ang ibang benepisyo. Dito po sabi po ng mediator na dagdagan daw po ng 10% na sahod sa loob ng 6 months habang tinatalakay po yung ibang benepisyo po. So magpapaliwanag naman po, ang mediator o yung tagapamagitan ay tumutulong sa parehong panig na para magkasundo. Sa halimbawang ito, magbibigay siya ng pansamantalang solusyon para mabawasan ang tensyon. Dito po, nagbigay po ng pansamantalang solusyon po yung mediator upang po mapabawasan po yung tensyon po sa dalawang panig po. Sa pangalawa naman po is yung arbitration. Yung arbitration po. Yung halimbawa po nito is matapos mabigo ang mediation, nag-decision ang arbitrator na itaas ang sahod ng 15% at magbigay ng hazard pay. Dito po, sabi po ng arbitration, nataasan po ng 50% ang sahod, tapos magbigay po ng hazard pay. Dahil po, sa unang decision po ng mediation, is hindi po sila pumayag at inakyat po to sa arbitration. Kung saan po, yung arbitration po is yung nagdesisyon nagbibigay po ng final judgment po. Dito po, ang pagpapaliwanag po nito is ang arbitration ay neutral na tao, arbitrator na nagbibigay ng final decision. Ito ay legal at dapat sundin ng lahat para mabilis at mas mura kaysa sa paglilitin sa korte. Dito po, sabi po, ang arbitration daw po yung nagbibigay po ng final decision. Hindi katulad sa mediation. Si mediation po ay tumutulong lang po para maayos ang issue. Dito lang sa arbitration, ito po ay nagbibigay po ng final decision. At ito po ay legal at dapat sundin po ng lahat. So, dito po, mas maganda po to kaysa po idaan pa po sa korte dahil po mas makakamura po at mas mabilis po yung proseso po kaysa pag po sa korte. So, ganito po, sa ganitong paraan, naayos ng alitan ng trabaho ng maayos na pananatili ang pagkakaisa at kasunduan sa pagitan ng manggagawa at ng employer po. So, ayun lang po. Thank you po. So, next is the advantages and disadvantages of labor dispute. Advantages of labor dispute: provides a voice for employees. So, ibig sabihin, ito ay nagbibigay ng boses para sa mga empleyado, para sa mas mataas na sweldo at pagkakaroon ng mga benefits. At ang union ay madalas na nakakakuha ng magandang mga kabayaran at mga benefits para sa mga manggagawa sa pamamagitan ng mga collective bargaining at seguridad nila sa trabaho. Next is improves labor policies and foster better management workers relationship. So sinasabi, nagpapabuti ito ng mga policies sa mga manggagawa at itinataguyod din ito ng maayos na pagtatrabaho ng mga manggagawa dahil sa pagkakaroon nila ng magandang pakikisama sa isa't isa or sa kanilang relationship sa kanilang ginagawa. And next is the disadvantages of labor dispute. Disrupt workshop productivity. Sinasabi, ito ay nakaka-apekto sa pagkasira sa pagiging produktibo ng mga manggagawa. Financial and reputational damage for both employees and employers. So sinasabi dito, ang disadvantage nito, ito ay nakaka-apekto sa kanilang financial and reputation para sa parehong empleyado and employers.
na nakakadagdag gasto para sa kanila sa pagpapatakbo ng kanilang mga kanilang mga ginagawa. At nagdudulot din ito ng pagiging kakompetensya ng bawat isa sa paggawa. Kailangan po. So next is sample case. Example, 2023 Starbucks workers strike in the US over union recognition and wages. So sinasabi dito, noong 2023 daw ay nagkaroon ng welga ang mga workers ng Starbucks sa USA tungkol sa pagbibigay nito ng mababang pagpapasahod. Operational procedure. Employees organize strikes and protests demanding fair wages and recognition of union rights. So sinasabi dito, nagkaroon ng welga at protesta ang mga empleyado ng Starbucks at sila yung hinihiling nila na magkaroon ng sapat na sahod para sa kanilang trabaho. At dito, Starbucks entered negotiation but resisted full unionization efforts. So dito pumapasok ang pagtutol ng Starbucks ukol sa hinihingi ng mga employees na sapat na sahod para sa kanila. Ang outcome, partial wages increase but an unresolved tension regarding union support. So sa kabila nito, nagkaroon naman ng konting pagtaas ang kanilang sahod, ngunit ito ay hindi pa rin tapos ang kanilang tensyon. Ito ay sinasabi ito ay ayon sa union. Good day, ma'am. I'm tackle about impact on victim, offender, and community. Victim employees gains improve conditions and benefits, but workers may suffer financial loss during strikes. Offender employers increase accountability and operational adjustment, but face financial burdens and potential loss of workforce trust. Community short-term disruptions in services, products, but long-term benefits from improved labor standards. Ang sinasabi sa victim employees ay ang mga empleyado ang pangunahing nakikinabang dahil sa mga pagpapabuti sa kondisyon ng trabaho at benepisyo. Gayunpaman, maaari rin silang makaranas ng pagkawala ng kita o kabuhayan habang nasa panahon ng huelga o protesta. Halimbawa nito ay ang mga manggagawa sa isang pabrika ay nagwelga upang humingi ng mas mataas na sahod. Sa huli, nagkaroon sila ng dagdag na benepisyo, ngunit nawalan sila ng kita sa loob ng ilang araw ng welga. At ang sinasabi naman dito sa offender employer ay ang mga employer ay nagkakaroon ng mas mataas na antas ng pananagutan at kailangang baguhin ang kanilang mga operasyon upang matugunan ang mga hinaing ng mga manggagawa. Subalit humaharap sila sa mga gastusin tulad ng pagkambala sa negosyo at posibleng pagkawala ng tiwala mula sa kanilang mga empleyado. Halimbawa naman nito ay ang kumpanya ay napilitang magbigay ng mas mataas na sahod at dagdag na benepisyo. Gayunpaman, nagkaroon sila ng malaking gastusin at bumaba ang tiwala ng kanilang mga empleyado sa pamunuan. At sinasabi naman dito sa community ay ang para sa komunidad ay maaaring magkaroon ng pansamantalang abala sa mga serbisyo o produktong kanilang inaasahan. Gayunpaman, sa pangmatagalan, nakikinabang ang lipunan dahil sa mas maayos na mga pamantayan sa paggawa na nagdudulot ng mas makatarungang sistema para sa lahat. Halimbawa naman nito ay ang sa panahon ng welga, nagkaroon ng kakulangan sa mga produkto mula sa pabrika na nakakaapekto sa mga mamamili. Pero sa kalaunan, nagdudulot ito ng mas magandang kondisyon sa trabaho na makikinabang din sa lipunan.
Ang natutunan ko dito sa aming topic ay ang mga labor dispute ay nagpapakita ng kahalagahan ng epektibong pamamahala sa crisis na nangangailangan ng maayos na pagpaplano, komunikasyon at negosyasyon upang matugunan ang mga alitan ukol sa sahod, kondisyon at patakaran sa trabaho. Ang iba't ibang uri ng crisis ay gawa ng tao ay nangangailangan ng angkop na strategy tulad ng mediation, arbitration o direktang negosasyon. Mahalaga ang maagap na pagkilala sa mga isyu at kabilang ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder at mekanismo ng resolusyon sa pamamahala ng mga alitan. Ang mga labor dispute ay may epekto sa mga empleyado, employer at komunidad na nagdudulot ng pansamantalang abala ngunit nagdadala rin ng pangmatagalang benepisyo tulad ng mas maayos na mga patakaran sa paggawa. At ang reflection ko naman dito sa aming topic na labor dispute ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng bukas na komunikasyon, pagtitiwala at patas na mekanismo ng resolusyon. Bagamat ang mga alitan ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa produksyon at pinansyal na pagsubok, madalas itong nagreresulta sa sistematikong pagpapabuti sa ugnayan sa lugar ng trabaho at pamantayan. Dapat balansihin ng mga organisasyon ang agarang resolusyon ng alitan at mga hakbang na pang-prevention para sa napapanatiling pagkakaisa ng mga manggagawa. So, ang learnings and reflection ko sa aming topic na labor disputes, ito ay nagsimula sa hindi pagkakaintindihan patungkol sa mga karapatan nila sa trabaho. Karapatan ng employers and employee. Katulad na lang ng mga contract na hindi nasusunod. Katulad na lang ng mabababang sahod na wala pa sa minimum wage at pagkakaroon ng pagdidelay sa kanilang pagsasahod sa kanila. Dahil dito, sa conflict na to, nagkakaroon ng protesta o welga yung mga employers dahil sa ganitong problema. At ang layunin ng labor disputes ay upang maresolba ang ganitong mga issue o kaso. Nabuo ang labor disputes dahil upang iresolba sa pamamagitan ng negotiation and mediation ang ganitong problema. At para ito ay hindi na umabot sa arbitration. Ilawang po. Natutunan ko po sa learnings ko po about sa labor disputes is meron po siyang iba't ibang challenges po na nakaka-apekto po sa mga employees at employers na meron pong epekto lalo na po sa mga dispute na gaya po ng problema na papasok pa lang na kailangan is maayos na o ma-resolve na bago ito lumala at saka magkaroon ng isang pakikisama po sa mga empleyado na para magkaroon po sila ng harmony habang sila po yung nagtatrabaho. Yung baling natutunan ko dito is yung mga karamihan po dito is yung mga hinaing po nila about sa mga disagreement sa wage, mga mababang pasahod sa mga yung working nila conditions or mga policies na nagbibigay sa kanila ng hindi pantay na pagtatrabaho gaya nga ng ganon ng dumadating din dun yung pagpasok ng mga pre-crisis tsaka yung post-crisis, dun po sila pumapasok. Ang reflection ko naman po sa labor dispute is yung about po sa pag nagtatrabaho meron pa rin mga communication na hindi sapat or yung fairness ng kumbaga tawagin is hindi pumapabor sa'yo yung laging
nasa iyo nabibigay yung mga mabibigat na trabaho na hindi dapat para sa iyo. Baga hindi timbang yung nila, yung magbibigay ng trabaho, kaya marami pa rin talagang mga empleyado na nagrereklamo dahil sa hindi nga equal na trato sa kanila sa kumpanya or sa kanilang pinagtatrabahuan. Kaya yung conflict na yun dun sa labor dispute, marami pa rin talaga. Labor dispute are conflicts that arise between employees and employers of their representative, often involves such as wage, working condition, benefits, and other employers' term. Unang-una ma'am is yung natutunan ko po is yung pagdating sa wage and benefits na hindi nagkakaunawaan pagdating sa sahod yung mga employer at kanyang empleyado is kung magkano yung sasahodin. Pero dito sa atin sa Pilipinas is minimum ang sahod. Kaya madami ang mga madami ang empleyado na nag-a-apply sa ibang bansa. Is pangalawa naman dito is working condition, yung kung maayos ba ang trabaho nila doon sa tinatrabaho nila, kung safe ba, ganon, kung meron bang communication between employers and employees, and kung full benefits pa. And pangatlo is lack of communication. Wala silang communication between sa employees, kaya minsan nagkakaroon ng dispute o hindi pagkakaunawan sa isang trabaho. Meron pa yung unfair treatment, yung sa iba is napakagaang ng trabaho tapos sa'yo parang napakabigat, ganon. Walang patas na pagtingin, hindi pare-parehas yung pagtingin ng employee sa kanyang mga katrabador. Is ang una dito yung parang favoritism na tinatawag. Tapos ito naman po sa may conclusion ko po is labor dispute are inevitable part of employment relationship. However, when handled well, they can lead to improved condition, better workplace policies, and enhanced communication. Reflection labor dispute highlights the importance of dialogue, understand, and fairness, resolving conflicts in a way to benefits both employers and employees. So, ang mga learnings and reflection ko po is about dito sa labor dispute is yung labor dispute ay hindi siya pagkakaunawa sa pagitan ng mga manggagawa at employer about sa sahod, sa benepisyo, or sa kondisyon ng trabaho. So dito po is mahalagang mapag-aralan dahil nagbibigay aral na makatulong at mapaayos yung trabaho at yung relasyon sa trabaho. Sa mga natutunan ko naman po, isa po yung kailangan po meron po tayo maayos na komunikasyon para maiwasan yung alitan sa trabaho. Tapos po kailangan po pag-usapan natin yung magkabilang panig kung ano ang issue nila para ma-resolve. Saka po kailangan po sa trabaho is mahalaga yung pantay-pantay, yung parehas, yung patas yung trato sa pagitan ng dalawang panig para din po magkaroon ng tiwala at respeto sa isa't isa sa trabaho. Yun lang po.